Rosalie, sino-sino mga kongresista itong suportado ang disqualification ng mga bastos na kandidato? Ella, sang-ayon ng ilang kongresistang tumatakbo rin para sa 2025 midterm elections na makapagpasa ng panukalang batas laban sa mga bastos na kandidato. Partikular na sina House Deputy Majority Leader, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong. Giit ni Congressman Tulfo, hindi dapat mag-asal bastos ang isang politiko. Ayon naman kay Representative Adjong, dapat maging ehemplo at role models ng komunidad ang mga kandidato para sa public office. Inihain sa Kamara ng Gabriela Party List kamakailan ang isang panukalang batas na naglalayong dagdagan ang grounds para ma-disqualify sa local at national elections ang mga kandidato. Partikular na ang mga nagbibitiw ng bastos at mapanghamak na pananalita laban sa kababaihan. Layo ng House Bill No. 11498 na amyendahan ang Section 68 at 261 ng Omnibus Election Code. Ginawa nga yung hakbang matapos ang sunod-sunod na kontrobersyal na pahayag laban sa kababaihan ng ilang kandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon naman kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, dapat masampulan ng disqualification ang mga kandidatong nagbibitiw ng bastos na pahayag. Ito ay kahit naglabas o kahit naglabas na ng show cause order ang Commission on Elections laban sa mga kandidatong ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Arlene Brosas. Kaya gusto talaga natin masampulan. Gusto natin magkaroon talaga ng action. Ngayon, ang meron pa lang, puro mga show cause order pa lang yan. Tapos sa kalagitnaan na tayo ng pangangampanya. Sa paliwanag ni Pasig City Congressional Candidate Christian Sia, na binigyan ng show cause order ng COMELEC dahil sa controversial na pahayag niya tungkol sa single mothers, bahagian niya ang kanyang remarks ng freedom of speech. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.